Guys, good day. Eto, nandito na naman tayo at sa araw na to may babasahin na naman tayo at may napili na naman tayo sa ating YouTube channel, yung mga nasulat sa ating YouTube channel. At eto, unahin na nga natin itong kay Mopi. Ang katanungan ni Mopi is, ano ba ang punto mo? Ang haba ng sinabi mo, pwede mo bang diretsuhin? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng Mason? Paligoy-ligoy ka pa. Yan ang sabi ni Sir Mopi. Shoutout sa'yo, Sir Mopi, kung nasan ka man ngayon sa araw na to. Siyempre, sasagutin natin yung katanungan nyo sa video na to. At may isa pa tayo na pili at halos parehas din yung gusto nilang ipahiwatig. Pero itong isa is hindi ito tanong eh. Parang sinasabihan niya tayo or di dapat maging deceive or kung ano ba yung tama regarding sa Masonry. At eto na, basahin natin. Ang napili natin is galing naman kay Manga Worm. Sabi ni Manga Worm is, hello po, I can see that you are a Christian po and I am happy po. Magalang si Manga Worm. May I ask how come po na may Holy Bible sa temple nyo and if open kayo to any members kahit anong religion or even atheist, it is just an illusion to deceive its member that they are believer and a Christian. How about the cross in your temple? It's just a symbol and Jesus dying in its rule out. Hopefully this is not a wolf under sheep clothing kind of organization. Yan ang sabi ni Manga Worm. Ibig sabihin parang binibigyan tayo ng babala, warning ba? At eto, sasagutin natin tong kay Manga Worm. Manga Worm, hindi tumatanggap ang Masonry ng atheist. Yes, lahat ng religion is tanggap ng Masonry. Kahit ano religion yan, Muslim, Christian, Jew, kahit ano pwede. Basta hindi atheist kasi atheist is walang sinasambayan eh. Sa bakit daw may Holy Bible? Syempre may Holy Bible is representation lang yan ng mga religion kung ano yung sinasaniban at sinasalihan ng mga miyembro dito. Sample is most ng lodge na yon is Christian. Ibig sabihin ang nasa gitna niyan is a Holy Bible kasi representation lang yan ng religion. Ganyan ka seryoso ang Freemasonry regarding sa belief ng isang tao. Kinukonsider pa nga ng Masonry na lumalim ang paniniwala ng bawat miyembro sa kanilang religion kung saan man sila sumasamba. At kung ang halimbawa naman yung lodge na yon is ang lahat ng miyembro is Muslim or Islam, ang nasa gitna niyan is Quran. Yan. Kasi representation yan ng bagay na pinaniniwalaan ng mga miyembro eh. At oo nga pala, ang tawag nga pala sa Masonry, tawag dyan is Volume of Sacred Law. Hindi yan naka-indicate or naka-address sa iisang religion lang. Kasi iba't ibang klaseng religion ang meron dyan eh. Kaya ang tawag dyan is Volume of Sacred Law. Yan. Iba ang tingin ng mga tao. At anong sabi pa niya is just an illusion to deceive its member. Ba't tayo pumupunta sa isang bagay na alam naman natin na hindi maaring mangyari yan? Dahil ang Masonry is hindi yan religion. Masonry is a fraternity. Kita niyo naman ang mga miyembro ng Masonry. Nandyan yung mga presidente natin, mga bayani natin. Ano ba sa tingin niyo sa kanila na hindi sila nag-iisip? Sa Masonry guys is walang salvation kasi malalaman mo lang na religion ng isang grupo or institution kapag tinuturo dito ang salvation. No, walang tinuturong ganyan dito. Sabi nga, Masonry is a progressive science of morality. Ibig sabihin yung pang-araw-araw nating pamumuhay, moral, pinapaganda ang ating sarili. Hindi naman tayo perfecto pero na ito yung magiging dahilan para mas mapabuti yung sarili. Yan guys. Ang next nating nakita sa ating YouTube channel na nasulat is itong galing kay Alas Ace. Sir, totoo po bang mahal ang sumali sa Masonry? Yan, sasagutin natin yan dito. May isa pa tayong napili na halos, ito naman is galing kay SLY Beatbox. Ang sabi niya, Sir, matanong ko lang, magkaiba ba ang Freemasonry at fraternity? Naguguluhan kasi ako for school purposes po, sir. Thank you po kung mapansin. Yes, mapapansin natin to. Hindi natin palalampasin ang mga bagay na ganito, lalong-lalo na for school purposes at lalong-lalo na sa mga taong gusto maghanap ng tamang kasagutan. At ang Freemasonry is isang fraternity, guys. Yan. Kaya lang, sobrang laki lang talaga ng Freemasonry. Buong mundo yung sakop niya at buong mundo yung mga miyembro na meron dito. Halos lahat ng bansa meron, halos lahat ng state meron. Sana na nasagot natin yung katanungan ni SLY Beatbox. Syempre, shoutout sa inyo, Sir Mopi, kay Manga Worm, shoutout, kay Alas Ace, shoutout, at kay SLY Beatbox, shoutout sa inyo. At kung nasan man kayo, keep safe and
and God bless. At guys, ulitin ko na naman tong topic na to. Ang pinakamahirap na kalaban ng isang tao is yung sarili niya eh. At alam nyo kung ano yung mga yan? Ego, pride, envy, and attitude. Yan, yung mga yan. Napakaswerte na ng tao kapag kinaya niya yan ng buong puso niya, kasi yung iba pinagpepeke. Hindi nyo kailangan gawin yan kasi makikita pa rin kayo. Then ito na, kailangan mag-aral kayo, kailangan na magkaroon kayo ng interaction sa bawat isa. Hula ko yung mga hindi nakikipag-interact na mason sa ibang mason, in masonry in terms, hindi yung inuman, hindi yung leisure or vices, hindi yun. Interaction sa aral, interaction sa sa knowledge and wisdom, yan ang interaction na tinatawag. Pero kapag hindi nyo ginawa yan, wala kayong makukuha. Sigurado nasa 80% ako yung mga hindi nakikipag-interact, walang mga alam yan. Sorry to say, pero ganun talaga yon, kasi hindi ka naman matututo dito nang hindi ka nag-i-interact sa ibang mason. Walang ganun. Akala kasi nung iba guys, ganun na lang siya kadali. Pero ang totoo, masarap masarap sa loob ng masonry. Wala kang makukuha dito kung hindi self-satisfaction at pagkilala sa sarili. Ganun lang siya talaga. Kaya lang, yung makilala mo yung sarili mo is napakagandang wages na yan, napakagandang regalo, di ba? Yung makilala mo yung pagkatao mo, yung sistema mo, kung paano ka mabuhay, kung ano yung kalakasan mo, kung ano yung kahinaan mo, yun, yung mga ganyan. Pag nakilala mo yan guys, yung ganyan yung pagkatao mo, wala nang pwedeng magpatumba sa'yo kundi ang sarili mo rin lang. Hindi ka mapapatumba kasi ganun mo kakilala yung sarili mo. Yan guys, ang totoo, ang masonry is way of life. Kaya walang katapusan ang ang wages niya or ang knowledge niya, kasi buhay buhay yung tinuturo. Yan. Anyway, balik tayo sa ating pinag-uusapan na naka-segue na naman tayo. Then kapag nakapasa ka sa Enter the Apprentice, Fellow, Craft Master Mason, yan, diyan na papasok yung magkakaroon ka na ng title na Sublime Degree of Master Mason. Pero ang sabi ko nga, kailangan mong magkaroon ng interaction sa ibang mason para matuto ka kung ano yung mga do's and don'ts dito. Ayan guys, para sa ngayon, yan muna ang pag-uusapan natin. At next na topic natin guys, pag-usapan natin yung mga grand jurisdiction sa Pilipinas, kung ano yung mga istorya nila, at kung ano yung mga batas na meron sila. Syempre pupuntahan natin yung mga kung paano nila dinidescribe ang kanilang grand jurisdiction. Yan. At guys, para naman sa mga nagtatanong kung magkano ang fee sa masonry, magkakaiba kasi yan, hindi pare-parehas. Every grand jurisdiction is magkakaiba yung yung kanilang presyohan. Pero yan, kung papasok kayo is dapat may mga ganong halaga, 30 to 40,000, yan, mga ganyan. Hindi pa kasama dun guys yung yung fellowship na tinatawag. Hindi pa kasama dun yung kainan, yung handaan at inuman. Hindi pa kasama yun dun. Ano pa lang yun, petitioning fee pa lang yun. Kung ang tanong nyo naman guys is pwede ba ito sa mga hindi ganun kaswerte sa buhay? Pwede naman, basta kaya mong gampanan yung obligasyon mo bilang mason. Siyempre yung mga bayarin, yung meetings, yung oras nyo, yan pwede. Pwede ito sa lahat ng lalaki. Sa lalaki lang pwede siyang wala namang pinipili Ang importante is malaya ka, nasa tamang edad ka, may pinaniniwalaan ka, may religion ka, yun ang naniniwala ka sa lumikha or sa naniniwala ka na merong mas mataas or higher being sa'yo. Yun ang mga basic na kailangan or qualities or character ang merong isang tao na gustong pumasok. Yan. Sa araw na to, syempre, shoutout muna Kuya Franklin Xavier, Jean Grey ng X-Men, ST Kendall number 109, Light of the Guard, Tri-Step Lodge number 99, syempre under District 15 yan, of the most worshipful Prince Hall, Grand Lodge of Washington. Mag-iisang malupit
Ganon kalupit. Oh. Ayun lang naman guys, ingat, keep safe.